walang sounds pero laban na. Ang gusto ko malaman, Midnight, Ano? bakit si Badang ang hero ng SPS? Baka na-tsempuhan. Na-champion no? Na-tsempuhan talaga. Tsaka, di ba yan? Saan magaling din yun si Badang? Si Badang, Mali siya mali ba? siya ba? Parang, di ko alam si Leo magaling sa lore ng ng MLBB eh. Ay, makikita natin dito, nag-ano lang naman, nagkakakuhaan lang ng bush dahil sobrang importante ng mid lane control for TLID and Onyx Philippines. Pero mamaya makikita natin aarangkada itong dalawang side na to kasi yung jungler nila isasama na maya-maya, Brusco. Tinamaan ng konting pokes lang din naman mula dito kay Yehezkiel. So far, medyo tahimik ang ating Land of Dawn. Mamaya pa yan sigurado. Even feel ko nga first turtle eh. Walang, yung lugi hindi magko-contest, magte-trade na lang. Labanan talaga ng makrohan muna ang ating kaganapan dito. Even the pokes. Oh, Shadow! Pero pinasok mo ng King Kong. Sabi na gusto ko na mag-level 15 ng 9 minutes. Pero di na po ang kanyang revitalize. Hindi pa niya Shadow kill. Sabi niya, poke lang para matanggal yung revitalize mula dito kay Weedy. So far, again, medyo tahimik, no? It's very rare for TLID and Onyx PH na umabot sa ganitong state ng game na parang stalemate. Kumbaga, naghihintayan lang ng mga errors. Alam mo yung nakakatawa dito, wala naman talagang, hindi, may bearing dahil may nagmamatter yung placing, pero safe tama. na kasi. Pareha sila. Yung dalawa, safe na sila for the playoffs. Kaso again, usapang pride na naman to eh. So, kasi for TLID, gusto nilang bawian yung Onyx PH. And for Onyx PH, I mean, as much as sabihin nila na hindi nagmamatter yung win streak sa kanila, iba pa rin eh. Iba yung yabang na undefeated ka. Oo, I mean, record-wise, sila nasa MPLPH franchise history, may hawak ng longest winning streak. Oo. With, ilan ba yun? 12? 11? 13. 13. 13-1 yun. 14-0 sana, kaso nagmasya. Top yan. Okay, nandito na nga pumasok na si Kirk. Multi na, pero si Yehezkiel pa rin ang ganda ng pag-zone with the river manipulation. Kaya naman sa TLID, mapupunta ang unang turtle, pati a kill on to Kirk. Ang ganda rin ng zone ni Aran. Dito kay King Kong, hindi siya nakapasok sa turtle pit kasi nakaharang yung badang. So may additional layer of wall na nakita dito si King Kong. So napipigilan nila actually mga aggressive maneuvers, no? Hindi rin makaharap ng trade. Si King Kong, hindi siya makakuha ng aggressive play sa may middle lane. So, medyo quelled yung laro dito ng Onyx PH, which is something that you really want if you're TLID. And speaking about something that you want, eto, dapat gustuin nyo to kasi limited lang ang tickets ng Mobile Masters for SPS 2025. So, kanyo na yung QR code o pupunta na kayo sa link na nakalagay dyan sa ating lower thirds para makabili kayo ng inyong ticket for Mobile Masters. Oo, best of the best yung maglalaban doon. Di na lang mga Asian teams. Kelra? Lahat nandun na, pero teka lang. Top lane! Dahil sa top lane, nabigyan ni Fabian si Kelra, pero ang okay lang doon dahil hindi naman solo kill. Oo. May tulong ni Aaron Chiki eh. Kumbaga, yan, na-poke. That's Na-poke the zone. Ano yan? 2 in 1. Tama. So, hindi nila pwede pa i-claim. Katulad nung ginawa ni Sikay siya ni Innocent. Pero mainit ang mainit ang entrada ni Fabian dito. The Joy is doing favors for TLID. First time ko ata nakita na 1 level behind si King Kong versus the enemy jungler. Nakaka-catch up naman ng konti, pero alam mong nangunguna dito si Fabian. Oo, kasi kahit kahapon nung nakuha ng SRG yung turtle, umagaw na lamang ng jungle creep si King Kong. Kaya kahit nakuha ng SRG yung turtle, lamang pa rin siya ng isang level kay Sikay. Oo, kumbaga di nang mamatter. Sige, sa'yo na yan. Basta akin lahat ng jungle farm mo. Pero ito na, yung aggressive mover na hawakan ng Onyx PH yung kaliwang side. Pero sa kanan, si Kirk naman na pa-vengeance. Hindi pa siya namatay. Real world manipulation. Nakalabas si Kirk. Kaso nandoon yung, grabe yung pag-zone ni Aran. Pinilit niyang bumalik doon sa box dito. Si Kirk, pero sa may top lane, may Purify naman. Si Aaron Chigi dito, binato niya ng kanyang Spirit of Destruction. And with the Avatar of the Guardian from Weedy as well, na dissuade yung Onyx Philippines from taking that kill. Ang bilis din talaga ng galawan ng TLID ngayon. Walang mahana. Ayun lang, boss! Ayun lang, boss! Wait lang ha, may naka-assist ba sa Onyx Philippines? Wala! Ay, si Prince. Ay, Di solo kill, pero parang si Weedy yata dito. Delikado, mapupunta kay Fabian yung turtle plus the kill with the electrifying beats. King Kong muli ay tutumba. Brusco, inahabol na naman ni Fabian pero makakatakas pa rin. At ngayon, mag-i-invade na ang TLID. Grabe si Aran. Grabe yung huli niya rito kay King Kong. And ngayon, tuloy-tuloy yung pag-snowball dito ng TLID. Makukuha pa yung purple buff. Nasa kamay na to ni Fabian. Pero nandun naman yung responde mula sa Onyx PH. Ginamit i-revitalize mula dito kay Weedy. Pero Kelra, inaabangan siya rito ni Aran. Baka mahuli na naman yung Granger. Wala siyang flicker dito. 5 seconds pa. Pero yung kick nandiyan ba? Pero nandiyan yung pader. Naharangan dito. Yung exit ni Brusco. At pa rin na rin ni Kelra. Fabian with the double kill. Kaya hindi nagagamit ng TLID ang batang
Kasi halos lahat ng kanilang nakakalaban takot sa badang na pwedeng mapunta kay Aran o kay Widdy. So ngayon, TLID mukhang nagiging problema yung badang pick for Onyx. Oo, ito yung sinasabi natin, pinag-uusapan natin kahapon, Ingan, yung ano talaga, yung control na meron dito si Badang. And it's also like a safe way of controlling heroes kasi meron ka shield, pero ito may real manipulation, pero binagsakan sila ng Eternal Guard. Yes, skill tutumba rito from the Blades, from the Shuriken mula dito kay King Kong. Hindi pa nga ginamit yung Shadow Kill. Hindi pa. Tinitipid pa ngayon ni King Kong, pero ang ganda ng pagpasok din ni Super Friends. Yung pag-taunt niya doon, siya naman nakahuli pa ang Onyx Philippines dito, pero ang TLID making quick work of the rotation that they have. Muntika na. Nabitin yung dash. Nabitin yung dash Hindi umabot sa pang-apat na Crystal. rhythm. Oo. Pero alam mo, maganda na to for TLID kasi considering na nagsiscale din naman yung kanilang lineup towards that late game, hindi na ganun kasama yung naging nakuha nilang start. Actually, this is the best case scenario for them kasi Onyx PH, if ever man sila makakuha ng early game, alam mong medyo tagilid na yung vapor ng TLID. Then so far, hindi nawawala yung control dito ng TLID. So kumbaga parang expected mo na may onting edge talaga yung TLID, especially sa lineup nila towards the early game. Pero so far, King Kong pa rin naman. Nakuha niya yung mga necessary buffs na kinakailangan. So parang pwede pa silang makapalag. Ngayon, ang importante si Brusco makaprovide ng vision for Onyx Philippines na mahanap parate kung saan yung potential ng mga galing si Aran. And makukuha na nga yung pangatlong pagong dito for TLID. Second time around, walang pagong na nakuha dito ang Onyx PH. Last time nakita natin to kahapon. Yung hindi binigyan ng flash ang pagawang ang Onyx PH. Oh, Brusco with the flicker. Tinabot niya rito si Aran. Kaso napakakunat din naman ng Badang Widdy as well with the backup on the front line. Kaso mukhang napasama pa ata. Revitalize mo. Buhay ba siya? Real manipulation. Ginamit na ni Yeskiel Fernandez. Kikong sa may bandang likuran. Shadow kill. Gagamit na Fernandez. Dodge ng flicker! Tapos na ba nga kay Aaron Shiki? Parang napasama pa ata yung ginawa ni Aaron Shiki dito. At pati na rin ni Yeskiel. Eh, lumalabang pa ang Onyx PH dito. They lose Super Friends in the process though. Pero wala nang skill. TLID and babagsak pa! Si Fabian! Ang gante ng Ape Onyx of Philippines waiting for the perfect moment to strike. At dahil dun sa napakagandang setup from Brusco at Super Friends, dalawa, Aaron Shiki, Fabian ang nawala. Ngayon, transition naman sa pagkuha ng gitna. Napasama talaga yung flicker out dito ni Yeskiel kanina kasi yung shadow kill lumanding kay Aaron Shiki. Huling-huli sa dumitman siya talaga yung shadow kill ni King Kong. Nasalo lahat napakasakit Sinasabi mo bang may duming Moscow doon sa gitna? May dumi, isipin mo, akala ko nga nung pagkasa niya ng Spear of Destruction, baka hindi na ituloy kasi medyo alanganin yung naging posisyon niya, mas lalo na napapaligirin siya ng members of Onyx Philippines, pero okay lang daw, handa yung Onyx sa pagpasok with the Spear of Destruction ng Moscow, at ngayon kaka-pick up lang ni Kelra ng kanyang Sky Piercer, so we can expect a lot of Death Sonata, crazy plays from the Filipino Savage. Oo. 20 seconds before mag-spawn ng Lord. Merong labanan ng control dito sa may top lane para lang ma-create nila yung slow push. Again, this is in favor of the Moscow, of course. Pero yung mga pokes na nanggagaling mula kay Kelra, hindi na allow Onyx PH to sort of fight back. Hawak naman nila yung right side, so kahit paano hindi ganun kalaking problema yung pagpwesto sa harap ng Lord. Oh. So ngayon naunguna ang TLID. Meron silang onting kalamangan with 1K. Pero kahit pa paano, Onyx Philippines handa pa rin naman, pero yun lang. Nakuha yung right side, yung right side eyebush. Kasi may onting edge talaga ngayon yung TLID. Kailangan din nilang isipin na mamaya lamang magkakaroon ng flicker si Aran, so pwede siya mag-setup at any given moment. Aaron Shiki working on the top lane, forcing Kelra rather na mag-react para ma-clear yung minions sa taas. Ito lang yung medyo nakakabaliw na moment for Onyx PH. Do you actually fight for the Lord or counterin mo muna yung slow push na ginagawa ni Aaron Shiki? Kasi for TLID, lagi naman sila magiging lima dito kapag tumama yung Spear of Destruction. But that is if tumama yung Spear of Destruction. So far, walang pinapakitang heroes dito. Yung Onyx PH na may Lord side, it's just Brusco. And si Kelra sa may top lane nakikipaglaban kay Aaron Shiki, pero umaabante na si Fabian. Okay, bumalik pa rin naman siya. Hindi pa ito yung tamang oras para mag-engage into Onyx PH. Okay, si Kirk nililikuran na nga dito si Yeskiel na force out kaagad yung flicker. Ngayon, Unleash the Beast nilabas na nga onto Widdy. Medyo napapalayo ngayon ng TLID. Aaron Shiki, unti-unti na rin naman bumababa para makasama doon sa clash. Oy! Napakasakit! Oy, may Sky Piercer yan pero Widdy nakapag-revitalize pa. Yeskiel, ginamit na nga yung kanyang Aran! manipulation, pero pumasok si Aran with the fist crack para mapatumba si King Kong. Dalawa kagad na wala. Brusco, wala na rin. Kirk, a double for Aran. Aaron Shiki nandito na laban sa tatlo. Super Friends, Kelra.
Kakayanin pa ba nila depensahan ang pwede maging push ng TLID? What a set from Aran. The flicker into the fist crack. Followed by the Avatar of the Guard. Hindi pa tapos si Fabian. Nakikipaglaban pa siya rito sa harap ni Kelra. Napagamit na ng Death Sonata. Mali pa ata! Sumobra pa si Fabian dito as Kelra takes the kill. Suminigang men. Oh, umasim! Umasim ba? Yun na, pag DLID natalo dito, that could be a pivotal point kasi Exactly. second death pa lang doon ni Fabian. Ang laking bounty na nakuha doon ni Kelra plus nadagdagan pa yung stacks ng kanyang Skypiercer. Hindi ginamit, hindi na lang hinintay yung Lord. Alam mo, wag mong gaganyanin ng mga Pilipino. Kumakain kami ng sinigang. Oo, we eat sinigang for days. Oo, kaya namin yung maasim. Sinaiso nga, nagsisinigang eh. Nagsisinigang yung paborito nga niya yun. Sabi niya, Paborito sarap. Favorite food ko ay sinigang. Sinigang, ang sarap. Sarap yan. Masarap yan. Okay, so ngayon TLID, kahit paano na mamanage pa rin nila yung mga minion waves nila so far. Surprisingly, Onyx Philippines, yung mid lane turtle, hindi pa nababasag. Ayun, di tuloy nagamit yung Lord Boss. Hindi tuloy nagamit yung Lord Push. May holy defense pa ang Onyx Philippines. Although mawawala na rin naman yan in 30 seconds. Pero even if sabihin natin medyo detrimental yung ginawang play ni Fabian, ang pinaka nakakatakot pa rin dito for Onyx PH talaga is yung flicker set ni Aran. Yung fist crack na lalo tinatarget niya rito si King Kong. Kanina pa napapahirapan si King Kong. First time niya ata na hindi siya nag-level 15 ng 9 to 10 minutes dito sa SPS. Level 14 pa rin si King Kong. So talagang na-box in one ng TLID ang potential snowball ng isang Hayabusa. Kasi alam naman nila na dapat talaga maagapan yung pagpasok ni King Kong at any given moment kasi pwedeng ma-steal nga ni King Kong yung objectives na kinakailangan ng Onyx Philippines ngayon. Pero again, available na ang mga flickers dito ng TLID. We could expect Aran to have an aggressive setup kaya kinakailangan mag-ingat ng Onyx. Yep. 50 seconds bago pa mag-start mag-spawn yung Lord. Ayun. So there's a lot of time for Onyx PH to work with. Pwede silang maharap ng mga mabilis sa teamfight, mabilis sa skirmish, or yung mga pokes na pwede manggaling kay Kelra. Pero kailangan din nila mag-ingat sa positioning ni Aran. Kasi kanina pa nakasilip itong badang na to. Oh, ginamit yung ginamit yung electrifying bits Medyo malaking info yun. Okay. Pero, Alam nila. nag-back off muna ang TLID kasi alam nila walang ulti si Fabian. Okay, so ngayon si King Kong kinuha na lamang niya yung orange buff niya. Importante na wala siyang purple buff para sa TLID. Merong 2.8k gold lead ang TLID and ito yung mga moments bago pa mag-spawn yung Lord na pwedeng makagawa ng play yung Onyx. Pwede sila makahanap ng flicker, ng pick-off. Brusco. Kay Brusco talaga mag-start up ang potential comeback. Binitawan ng TLID yung Lord side. Okay, mauuna dito yung Onyx PH. Pero hindi pa confident actually sila King Kong na kontrolin yung left side eye bush yung mapapwesto na naman ni Aran. This is in favor, totally in favor of TLID kasi blind spot to ng Onyx Philippines. Hindi sila pwedeng mag-contest ng Lord hanggat hindi nila nakakontrol yung bush na yan kasi dyan pwede manggaling si Aran. Ayun na. Nasilip. Shadow. Kaso wala siyang shadow. di rin nila pwede pasukin yan. Mahirap. Onyx Philippines, ano pa mga possible ways para makabawi dito? Will they be able to contest? Wala si Kelra tsaka Aaron Shiki. Brusco naghahanap ng informasyon. King Kong nag-shadow na, electrifying beats. Kinasa na nga rin dito. May Inaabangan na naganap doon. Inaabangan! Yung shadow pero may reload manipulation na Kirk. Nginangat si Eskel. Under the reload manipulation and nakuha pa rin ni King Kong Retrieve para sa jungler ng TLID pero nakakuha ng further kills dito ang TLID pero nandito na si Kelra, uma-action na ang Filipino Savage, nakakuha ng isa pang kill dito si Fabian, triple kill para sa Joy pero nandito pa rin yung mga bala ni Kelra. Fabian nakalabas pa with the rhythm pero nakikipag 1v1 si Aaron Chigi. Okay, may Wind of Nature kaso tapos na yung Wind of Nature mo boy. Okay, wala lang Death Sonata, flicker pero nasa likuran dito si Aran, nandito yung fist crack, naku na-outplay si Kelra pero okay lang, 1v3 yun. 1v3. Medyo lugi, pero nakuha pa rin ng Onyx Philippines ang Lord. So may pag-aasa pa ang mga Sonics. Hindi nila however magagamit yung Lord dahil may clear out kagat ng TLID. Fabian na solo kill bigla. Si Super Prince doon sa middle lane. Mainit si kuya mo Fabian. 11, 2, and 4. Nabuhay siya doon. Muntikan pa siyang mapatay ni Kelra kanina at pati na rin ni Super Prince. Binawian niya parehas niyang pinatay pabalik. Iba ang laban na to. Iba ang gising ng TLID. Meron silang 4k gold lead and even after kahit papaano may mga asim moments na ginagawa ang TLID, nababawi nila iyon. Fabian 11-2 4k DA. Grabe. With the Joy, grabe.
Ganito ang itsura kapag naglaban ng number 1 at number 2. Oo. Talagang intense MLBB action, makruhan talaga. Tama ka, Ingan, binanggit mo kanina, aabot tayo sa point na yung micro given na macro advantage is gonna be everything. And so far, yun ang pinoprovide ni Aran for TLID. Yung macro part, pati na rin yung yung Moskov ni Aaron Chiki na meron silang long lane split push. Tapos meron silang long range set mula kay Aran. And Onyx Philippines, yun ang nagpapahirap sa kanilang buhay. Tsaka nakikita mo na yung strike difference ng isang Cho tsaka ng isang Badang. Sinabi mo to kahapon na ang difference ay pag Cho, pag pumasok yan, mas lalo na pag ginamitan niya ng flicker tapos ulti, all in, may chance ang mamatay. Malaki yung chance ang mamatay. Tignan mo si Aran. Ang dami niya mga gandang pasok. Fist break, flicker combination. Kahit kumonekta, kahit hindi, ang importante, nakakatakas parati si Aran. Kaya 308 ang KDA ng isang Badang. Yep, hindi rin basta-basta nakaka-re-engage dito yung Onyx Philippines. Wala sila nung malaking counter-engage. Although meron silang Eternal Guard, however. Pero hindi ganun katindi yung follow-up kasi nung pwedeng re-engage ng Onyx Philippines. Onyx Philippines and TLID playing a very, very slow game. Ang mako-comment ko lang talaga ngayon sa Onyx, even with a almost 4K gold deficit, wala pa namang inhibitor turrets ang nakukuha dito ng TLID. Kaya hindi basta-basta makaka-split push si Aaron Chiki. At kung mag-a-attempt man sila, maaagapan pa rin ng members ng Sonics ngayon. So ngayon, kanina, second turtle, Onyx Philippines was able to steal away a Lord. Kaso nga lang ang problema, Brusco, pati na rin si Kirk ay napitas kaagad, pati na rin si Kelra. Pero pag naulit kasi ni King Kong yun, kahit may mapitas na onti sa Onyx Philippines, level 3 Lord na yan eh. Oo, kumbaga, ito na yung pang-sarap talaga ng game for TLID. But that's also very true for Onyx Philippines. Yun lang talaga yung humaharang sa kanila, yung Lord advantage ng TLID, especially with this long range set na sinasabi natin. Fabian, napagamit na ng kanyang ultimate, hindi rin nasipa actually yung nahuli ni King Kong si Fabian, pero mahuli din naman siya sa loob ng Fist Kraken as well as the Real Lord Manipulation. Pero nandito pa si Kelra at Super Friends. That's 2 versus 4. Buhay pa yung 4 ang miyembro ng TLID. Kaya pa nila, nag-flicker na si Aran, nutumba si Aran dito, flicker out mula kay Kelra. Nandoon yung outplay potential. Aaron Chiki, kaya pa ba? Walang flicker, walang purify. Si Eskel may flicker, however, and Super Friends, nag-aabang siya ng potential angle dito laban sa TLID. Kailangan niya supportahan dito si Kelra, pero Aaron Chiki nag-decide na mag-Lord. Okay, Kelra, pick up lang ng Wind of Nature, so pwede nilang mag-dive in dito. Aaron Chiki working on the Lord. It's gonna be a 3v2. Kelra nag-death sonata lang kay Eskel habang Super Friends. Si Eskel Doloy nag-1v1. Aaron Chiki, Kelra, pagalingan na talaga to. Wala nang micro lang talaga ang gaganapin. Aaron Chiki makakuha ng Lord. Hindi tumama yung Spirit of Destruction, however. Pwede na pa AOG doon sa likod. Pero here comes the counter-attack coming in from Onyx Philippines. Na-stun si Aaron Chiki. Nakapag-dash out. 3v3. TLID. Nakuha ang Lord. Grabe yung microhan nila doon. Yung mga attempt ni Kelra na paliparin yung mga bala. Kumuha ng sustain ng HP mula sa mga green camp, especially with the War Axe na binili niya kanina. Pero TLID, they played it disciplined. Talagang dinisciplinahan nila ang Onyx PH. Hindi sila sobrang nag-overextend. Napakaganda nung ginawang pang-outmaneuver ni Eskel against Super Friends. Naiwasan niya yung Eternal Guard. Tinempt niya na ma-pick off dito ma-pick off siya ni Kelra, pero hindi rin naman nakuha yon ng Onyx Philippines, and now they get the Lord. Magagamit pa nila? That's the question. Tignan natin ang potential setup na pwede magaling kay Aaron. Nandun, nag-setup na. Ginamit na nga yung ultimate. Aaron Chiki pumasok pa rin. Pero teka lang, si Brusco dito naman to defend the inhibitor turret. Lord working on the Onyx Philippines. Ngayon, ma-burst down naman nila kaagad. Pero problema, wala nang gitna. Na-pop yung Wind of Nature doon ni Aaron Chiki. So pwede nang pumalag. Clark! Unleash the beast! Gante na nga pa muli. Pero si Fabian, nakabawi na electrifying beat. Saka si Brusco. Pumasok doon si King Kong. Shadow kill! Huli ata siya. Nakapag-shadow kill pa. Buhay pa si King Kong. Pero si Winnie nag-tower lock na. Mukhang TLID. Oh my goodness! Ang mauuna!